Magandang araw, ako si Sir Dave Escala at ako ang guro sa Introduction sa Pamamahayag. Okay, natapos na natin yung tatlong aralin sa Module 1 kung saan nandun yung mga konsepto ng pamamahayag. Una, pinag-aralan natin yung katuturan, saklaw, layunin at bahagi ng pamahayagan. Pangalawa, pinag-aralan natin doon yung kasaysayan ng pahayagan o dyaryo sa Pilipinas. At yung ikatlo, pinag-aralan natin kung ano yung mga tungkol sa pahayagang pampaaralan o pahayagang pang-campus. So, bigyan muna natin ng kahulugan itong ating topic sa Module 2. Ang ating topic ay ang balita. So, pag-aaralan natin dito yung kahulugan at sangkap ng balita. Pag-aaralan din natin yung uri ng balita ayon sa layunin, at sa Module 3 ay sa Lesson 3, pag-aaralan natin yung kayarian o anyo ng balita. Okay, bigyan muna natin to ng kahulugan. Ano nga ba yung balita? Okay, ang balita ay isang ulat ng mga kaganapan na maaaring pasulat o pasalita. Ang balita ay isang ulat na nagsasabi tungkol sa mga bagay na nangyari na, nangyayari ngayon, o maaaring mangyayari sa hinaharap. Maaaring ito ay isang dokumentadong pahayag na isinulat o isang kwento na isinasalita sa radyo o telebisyon. So, pag-usapan natin muna itong tatlong uri ng balita. Nabanggit dito yung naganap na, nagaganap o magaganap pa lamang. Yan ay tinatawag na mga kaganapan ng balita. Unahin natin yung naganap na. Past tense, ito yung balitang tungkol sa mga pangyayaring tapos na. Tulad ng isang pagganap ng isang artista sa isang teleserye, tapos na yung teleserye, nakaganap na siya, tapos na yon. Okay, halimbawa rin ay yung mga political decision, yung mga pagbabago sa ating lipunan. So, yun ay naganap na. Yun yung mga balitang naganap na. Okay, pangalawa, yun yung nagaganap o yung nangyayari ngayon. Ito yung mga balitang nag-uulat ng mga kasalukuyang kaganapan tulad ng mga nagaganap na protesta o yung mga pangyayaring lokal. Halimbawa, di ba kadalasan maririnig natin sa TV or sa radyo yung mga lines ng reporters na nasabi nila, kasalukuyan pong nagaganap. Yan. Kasalukuyan pong nararanasan. Yan. Kapag may kasalukuyan, ibig sabihin yan yung mga nagaganap ngayon. Okay, ang ikatlo ay yung magaganap pa lamang, future. Halimbawa, ito yung mga maaaring mangyari pa. Ito yung mga ulat sa mga potensyal na kaganapan sa hinaharap tulad ng mga paparating na eleksyon o inaasahang pagbabago sa batas. Okay, ang balita ay naglalarawan sa ng ating kalagayan sa kasalukuyan. Tumutulong ito sa atin na maunawaan yung mga pangyayari sa paligid natin. Mula sa lokal na kaganapan hanggang sa mga pandaigdigang issue. Ang balita ay madalas na isinusulat sa mga pahayagan. Ngunit maaaring ipahayag sa radyo, sa telebisyon, at sa kasalukuyan ay ginagamit na rin natin yung internet. Kaya nga, di ba, nakikita na rin natin sa Facebook, sa YouTube, yan, nakikita na rin natin yung mga balita dyan. Ang layunin ng balita ay upang ipahayag ang mga importanteng impormasyon sa publiko. So, sa madaling salita, ang balita ay isang paraan ng pagpapahayag ng mga impormasyon na mahalaga para sa lahat, na maaaring nasa anyo ng mga nakasulat na artikulo o yung mga sinasalitang ulat. Okay, focus tayo dito ngayon. Ang balita ay anumang pangyayaring hindi karaniwan, isang ulat na kapagbibigay impormasyon at mapaglilibangan ng mambabasa, nakikinig at nanonood. So, ibig sabihin, ang balita ay isang uri na ang balita ay isang ulat na nagsasabi sa atin ng mga bagay na hindi pangkaraniwan. Halimbawa,
Kung may malakas na lindol sa isang lugar o isang sikat na tao na nagkaroon ng malaking pagbabago sa buhay, yun ay balita. Hindi ito yung mga pangkaraniwang bagay na araw-araw na natin nakikita o araw-araw na natin naririnig, kundi ito yung mga espesyal na kaganapan. So, bakit ba mahalaga yung balita? Una, syempre, ito yung nagbibigay impormasyon. Ang balita ay nagbibigay sa atin ng mahalagang impormasyon tungkol sa mga bagong pangyayari. Halimbawa, ang balita ay nagsasabi sa atin kung ano ang mangyayari, kung ano yung nangyari sa paligid natin, tulad ng mga bagong batas o yung mga kaganapan sa ating community. Pangalawa, ang balita ay nakapaglilibang. Nakalagay dyan, bukod sa pagbibigay ng impormasyon, ang balita ay maaaring maging nakakaaliw o nakakatuwa. At yung balita ay tungkol sa mga kwento ng tagumpay o mga kakaibang pangyayari ay maaaring magbigay ng kasiyahan sa mga tao. Okay, dumako naman tayo dito sa mga mahalagang salik. Una, nandyan yung mga pangyayari o mga detalye nito. Ano kaya yun? Ito yung mga pangyayari o detalye na balita ay yung partikular na kaganapan o impormasyon na tinatalakay. Ito yung paksang tinatalakay. When we say pangyayari o mga detalye nito, ito yung paksang tinatalakay. Halimbawa, kung ang balita ay tungkol sa isang bagong batas, ang mga detalye ay maaaring magsama ng petsa, kung kailan ito ipinatupad, sino yung nagpanukala nito, at ano yung magiging epekto nito sa mga tao. So, bakit ba mahalaga yung paksa? Syempre, yung mga detalye ay nagbibigay ng kompletong larawan ng balita. Mahalaga yung mga ito para maunawaan ng mga tao kung ano talaga yung nangyayari at paano ito nangyayari at ano ang kahalagahan nito. Okay, dumako naman tayo dun sa kawilihan. Ano naman yung kawilihan? Ang kawilihan ay tumutukoy sa mga kung gaano ka-interesado o kaengganyo yung isang balita para sa mga tao. Ang balita na kawili-wili ay may kakayahang magbigay ng atensyon at makuha ang interes ng mga mambabasa o tagapanood. So, bakit ito mahalaga? Kung ang balita ay kawili-wili, malamang babasahin ito at papanoorin ng mga tao. Ang kawilihan ay maaaring dahil sa isang nakakagulat na pangyayari, isang tanyag na tao o isang sitwasyon na may malaking epekto sa marami. Ang interes ng tao ay nakatutulong sa pagpapalaganap ng balita. Kasunod, yung mga mambabasa. Ikatlo sa mga mahalagang salik ay yung mambabasa. Syempre, kung wala namang mambabasa, nonsense. Walang gagamit ng balita. Walang silbi ang balita kung walang viewers o walang audience. Ibig sabihin, ang mambabasa ay yung mga tao, tayo, na tumatanggap at nagbabasa o nakikinig sa mga balita. Ang mambabasa ito yung target audience na tinutukoy ng balita. So, bakit mahalaga yung mga mambabasa? Katulad sabi ko kanina, syempre, walang makikinabang. Ang balita ay dapat na naaayon sa interes at pangangailangan ng mga viewers. Halimbawa, ang mga lokal na balita ay mas mahalaga sa mga residente ng isang lugar kaysa sa mga balita mula sa ibang bansa. Katulad na lamang ng mga ayuda dito sa ating community, mas interested tayo sa mga ganung balita kaysa sa mga nangyayari sa malayong lugar, yung mga hindi naman natin alam. Ang tamang pagpapahayag ng balita sa paraan na nauunawa ng mambabasa ay tumutulong sa kanila na maging maalam at makapagpasya ng maayos. Next. Okay, dumako tayo dito sa mga sangkap ng balita. So, yung mga sangkap ay bahagi pa rin ng Lesson 1 dito sa Module 2. Okay, ngayon, pag-usapan naman natin yung mga sangkap ng balita. Ang mga sangkap na ito ang tumutulong sa atin na malaman kung bakit mahalaga ang isang balita at kung paano ito ipinapahayag. Una,
kapanahunan o napapanahon or immediate or timeless. Ito yung mga pangyayaring kagaganap o katutuklas pa lamang. Ibig sabihin, ang balita ay dapat kasalukuyan. Ibig sabihin, kaya nga news, di ba? New. Ibig sabihin, ang mga kaganapan na iniulat ay mga bagong pangyayari na nangyari o excuse me, na nangyari kamakailan o yung mga bagay na nangyayari ngayon. Dapat ang balita ay sariwa. Next ay kalapitan or nearness or proximity. Ang kalapitan ay maaaring tumukoy rin sa kalapitang heograpiya, kaangkan, kapakanan. Ibig sabihin, yung balita na may kaugnayan sa ating lokal na community o bansa ay madalas na mas mahalaga sa mga tao. Halimbawa, kung may nangyayaring aksidente sa inyong bayan, ito ay mas magiging interesting sa mga taga dito sa atin kaysa sa mga pangyayari sa ibang bansa. Next, katanyagan. Kung yung balita, okay, basahin mo natin, prominence. Maaaring ito iukol sa isang pinuno ng pamahalaan, leader ng purok o mga taong kilala o dakila o tanyag sa lipunan. Maaari ring paksain ang isang matulaing pook. Ibig sabihin, alam naman natin sa English, katanyagan, ito yung famous, yung kilala. Kung ang balita ay tungkol sa mga sikat na tao o kilalang personalidad, madalas itong nagiging kapansin-pansin. Mas nakakakuha ng atensyon. Halimbawa, kung ang isang kilalang artista ang nagkaroon ng kontrobersya, ito ay mas magiging tanyag. Next, yung tunggalian o yung conflict or struggle. Hindi lang sa mga kwento may conflict, sa balita, meron din. Ito ay maaaring pagtutunggali ng katawang pisikal at mental. Tao laban sa kapwa-tao, tao laban sa hayop, tao laban sa kalikasan, o tao laban sa kanyang sarili. Ibig sabihin, yung balita na naglalaman ng mga tunggalian o hidwaan, tulad ng mga nabanggit ko, tulad ng mga laban o debate, ay maaaring magbigay interes sa mga tao. Halimbawa, yung mga halalan o mga sigalot na sa pagitan ng mga bansa. Yan, yung mga tunggalian. Next. Okay, kahulugan o kalalabasan, significance or consequence. Ano ang kahulugan o kalalabasan ng isang pangyayari? So, ibig sabihin, ang balita ay dapat magbigay ng ideya tungkol sa kahalagahan ng kaganapan at kung ano ang maaaring mangyayari pagkatapos nito. Halimbawa, kung may mga bagong batas na ipinatupad, mahalaga ring malaman kung paano ito makakaapekto sa atin. Naintindihan? Okay, kasunod yung di karaniwan o yung pambihira. Oddity or unusualness, mga bagay na imposible mangyari o bihirang mangyari. Ang balita na may kakaibang o pambihirang pangyayari ay laging kapansin-pansin. Alam naman natin yan. Halimbawa, isang hindi pangkaraniwang hayop na nakita sa isang lugar o isang inaasahang kaganapan. Katulad dito sa Marinduque, alam naman natin na kung tutuusin, parang sobrang suntok sa buwan ang magkaroon ng usa dito. Pero, syempre, hindi naman laging normal ang mga nangyayari. Hindi naman laging kung ano yung alam lang natin, yun yung nangyayari. So, dito sa atin, nagulat tayong lahat na may laman ng social media na ipinopost yung ng mga tao yung paggalagalang usa. So, ibig sabihin, yun yung mga hindi karaniwan dito sa atin, sa ating locality. Okay, next. Yung pagbabago. Ito yung change o mga nangyayaring pagbabago sa paligid. Ibig sabihin, ang balita tungkol sa mga pagbabago tulad ng mga bagong polisiya o reform ay mahalaga dahil ito ay nagbibigay sa atin ng impormasyon tungkol sa mga pagbabago sa ating paligid. Next, yung pamukaw, damdamin o kawilihan.
human interest. Oops. Ito yung mga bagay na takaw pansin o mga nakakaantig ng damdamin. Ibig sabihin, ito yung mga balita na nakakaapekto sa ating emotion. Tulad ng mga kwento ng tagumpay o pakikiramay ay kadalasang nagiging kapanapanabik. Halimbawa, isang kwento ng kabayanihan o yung mga pagkakaisa, yung mga inspiring, interesting stories. Next, romansa at pakikipagsapalaran, romance and adventure. Ang romansa ay hindi nauukol sa pag-iibigan lamang. Okay, yung mga ano dyan ang isip ha. Kapag sinabing romance, ang naisip agad ng marami, ito yung mga tungkol agad sa pakipag-kiss, romantic, pero hindi lang pala tungkol sa love ang romansa. Ibig sabihin, ang balita ay tungkol sa mga kwento ng pag-ibig o pakikipagsapalaran ay madalas nakakakuha rin ng interest. Halimbawa, yung isang sikat na relasyon o isang malalaking pakikipagsapalaran. Next, siguro dito sa romansa, papasok na rin dito yung mga nasa showbiz, yung mga hiwalayan, katniel, yung mga ganyan. Okay, next. Hayop or animals. Okay, ang balita na may kaugnayan sa mga hayop tulad ng isang natatanging hayop na nakita o isang issue na pangangalaga ng hayop ay maaaring maging kaakit-akit sa mga tao. Okay, katulad ng example ko kanina yung sa usa. Next, yung pangalan or names. Ang balita na naglalaman ng pangalan ng kilalang tao o lugar ay madaling makakuha ng pansin. Halimbawa, isang sikat na atleta na nanalo ng medalya katulad ni Carlos Yulo nanalo sa Olympics sa Paris. Okay, drama. Ang misteryo, pag-aalinlangan or suspense o komedya ay nagbibigay ng kulay sa isang kwento. Ang balita na puno ng drama o emosyonal na aspeto ay karaniwang mas nakakakuha ng pansin. Halimbawa, isang malungkot na kwento ng pagkakahiwalay o isang makabagbag damdaming pangyayari. Okay. Dumako naman tayo sa kasarian or sex. Ito ay nagbibigay Ito ay nagbibigay kawilihan na karaniwang natutunghayan sa romansa, pag-aasawa, paghihiwalay, o pagdidiborsyo. Okay. Ang ibig sabihin, ang balita na may kinalaman sa mga issue ng kasarian o tungkol sa mga babae at lalaki ay maaaring magbigay ng interest din daw. Tulad ng mga issue sa gender equality. Okay. 'Di ba? Alam naman natin kapag nakakarinig tayo ng news, kapag narinig na yung Zoji Bill, o syempre, yung ilan sa mga audience natin, LGBT, gising na gising sila sa mga ganong issue. Okay, pag-unlad o pagsulong, progress or advancement, ibig sabihin, ang balita, tungkol sa mga pag-unlad o progreso sa isang larangan tulad ng mga bagong tuklas na yung mga technology ay nagbibigay din daw ng inspirasyon at impormasyon sa mga tao. At kahit yung mga bilang o yung mga numbers ay may kinalaman sa mga bilang sa mga news about sa mga bilang like statistics, tulad ng mga resulta ng halalan o yung mga ulat sa kalusugan, nagbibigay ng konkretong impormasyon na madaling maunawaan. Sa pamamagitan ng mga sangkap na ito, ang dami nun maaaring nating masuri kung gaano kahalaga o kung gaano kawili-wili ang isang balita. Ang bawat sangkap na nagbibigay ng iba't ibang aspeto na tumulong sa atin upang mas maintindihan yung balita.